anuman ang ating ginagawa sa buhay at anuman ang mga nangyayari, bilang Kristiyano, hindi po lingid sa ating kaalaman. Lahat ng tao, bata, matanda, ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Hindi po maaalis po yan. Hindi po mawawala po yan. Amen? Dahil sinabi na po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan. Amen? Na gusto niya na maging matatag po ang kanyang mga alagad. Amen? Dahil maraming kapighatian dito sa ibabaw ng mundo. Hindi lang po isa, napakaraming iba't ibang kapighatian. Kasama mga pagsubok at problema at pangungusig. Kasama po lahat yan. Amen? Pero bagamat nararanasan natin ang lahat ng iyan, hindi pa rin tayo napapagod sa paggawa ng mabuti. Ano man ang sabihin ng mga tao sa iyo, wala kang masamang igagante. Tama? Ano man ang ibato sa iyo, na parang kang ikaw ay napakasama. Pagwiwikaan ka ng hindi mo ginagawa. Kapag naranasan mo yan, ano ang gagawin mo? Ang sabi ng Biblia, huwag na huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Mapagpaalang umaga po sa inyong lahat, mga anak ng Diyos, mga babae at lalaki, na patuloy pong itinako sa lugar na ito upang matanig ang ating lapi ng Diyos na buhay. Amen. Ang Diyos po ay mabuti mula noon hanggang ngayon. Ano man ang ating ginawa sa buhay at ano man ang ating naranasan, siya po ay mabuti. Amen. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos na sinasabi, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Tunay nga po na ang lahat ng naririto ngayon ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ito po ay nangyayari dahil ito ay pinagtulutan ng ating Panginoon na tayo po ay sama-sama sa kanyang harapan. Amen. So mga kapatid ko, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa ating Diyos, isa po tayo sa mga pinili. Amen. At naatangan sa pangalan ni Jesus sa buhay ng ating pastora. Mindanao na kung saan doon po ay ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Minsan pa ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan mga kapatid ko, ito po ang gustong-gusto ko yung unlimited po na palakpak sa ating Diyos. Minsan pa mga kapatid ko, ulitin ko. Ako po ay nakaharap ngayon dito sa harapan po ninyo. Hindi ko po ibig na ako po palakpakan ninyo. Amen. Ang ibig ko po ay sa Diyos ang lahat ng unlimited na palakpak. Amen po. Sa kanya lagi ang papuri. So, ang ating pag-aaralan po ay ito po ang ating naunawaan sa ating buhay dahil tayo po ay may mga trabaho. Tayo po ay may mga ginagawa sa buhay. Amen. So, bagamat tayo po ay may mga trabaho, may nag-aaral, amen, maraming ginagawa sa buhay, at sukdo lang tayo po ay napapagod na. Pagkatrabaho, di ba nakakapagod po? Tama po? Napakapagod magtrabaho para sa ating mga pangangailangan. Amen? Pero bilang Kristiyano, kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, na bagamat tayo po ay nanghihina, amen, may Diyos na magbibigay ng lakas. Amen po. So ang ating pong pag-aaralan na ating pong nabuo, no? Na sa ating pagkulay-bulay sa tulong ng Diyos. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen po? Mabuti po kasi yun. Kailangan po, lagi po tayo energetic. I like this. So, ang sabi po ng Galacia, makipagbukas po kayo sa akin, doon sa may mga Biblia. Ngayon, kung wala naman pong Biblia iba, mga kapatid ko, mayroon po tayong Biblia dyan. Pwede po tayong kumuha, mag-donate po tayo ng kahit 100. Dahil sa bilihan po niya, 300 na po yata kung may pa magkakamali. Ang sa ganun, kung ano po yung sinasabi ko rito, nalalaman po ninyo. Amen. So, ang sabi po, Galacia, chapter 6, verse 8 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia Church.
Ang sabi niya po rito, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Malinaw na sinasabi niya, Apostol Pablo, ito po yung hinaan niya sa matalinhagang pangungusap. Amen. Na ang sino man na nagtatanim para sa kanyang sarili, aani daw po ng pagkabulok. At hindi po ako may sabi, kundi si Apostol Pablo. Ngayon, sa buhay po natin bilang Kristiyano, lalo-lalo na sa Jesus is my life, alam naman po natin na kung ano ang mga bagay-bagay na maaari po natin ikapahamak sa ating buhay. Amen? Amen. Na ang nagtatanim na para lamang sa kanyang sarili ay aani ng pagkabulok. Amen? Bilang spiritual na buhay sa pamilya ng Jesus My Life, tayo po ngayon ay mga pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya ang sinasabi ng Biblia, amen, na kapag tayo po ay maraming ginagawa sa buhay na ito, tayo po ay nagninegosyo, nagtatrabaho, amen, at marami pang iba, nag-aaral ang iba, maraming ginagawa sa buhay para lamang sa sarili. Amen. Maraming plano ang maraming tao kung paano siya mabuhay, amen, at sumagana. Ganyan ang marami, hindi po lahat. Amen. Marami ang nagpapagal, marami ang naghahanap. Amen. Gusto nilang kumita ng marami para lamang sa kanyang sarili, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Tama po ba? Amen. Mga kapatid ko, hindi po masama ang lahat ng yan. Hindi masama ang magtrabaho, magnegosyo. Hindi po masama. Hindi po masamang mangarap. Lahat yan ay pwede. Gawin po natin kung yun po ang ating gusto. Amen? So, ang problema, mga kapatid ko, kung doon na lang po tayo bubukus sa paghahanap para sa ating naman, sa ating sarili, sa ating pamilya, bagamat hindi po masama yan, nagkamali po tayo ng pili. Amen. Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, ay aanin ng pagkabulok. Na kapag yun ang focus natin sa buhay na ito, nag-iipon po tayo ng pagkain, ng pera, mga bagay-bagay, bagamat sinabi ko nga po, hindi po masama yan. Pag dyan po tayo pumukos sa bagay na yan, yan daw po ay magugulok din lang naman. Amen. Ibig sabihin, hindi po masasama sa atin yan, sa ating pagpanaw sa ibabaw ng mundo ito. Yan po ang ibig sabihin ng nagtatanim, no? Amen. Nang para sa kanyang laman, ay aani ng kabulukan. Yan po ang ibig sabihin nun. Amen. Hindi po masama ang magnegosyo. Lahat ng bagay na gagawin natin para kumita, hindi po masama. Pero kung doon po tayo focus, yan daw po ay aanin tayo ng pagkabulok. Amen. Amen po. Amen. Ngunit, ang sabi ng Apostol Pablo, ang nagtatanim para sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon ng Diyos. Iba po yung paghahanap ng para sa laman at iba rin po yung paghahanap para sa Espiritu. Amen? Dahil kung ang buhay natin ay paghahanap para sa atin naman, alam naman po natin ang lahat ng yan ay magugulok at mawawala rin lang naman. Ngunit, ang ating hinahanap sa Espiritu, na bagamat tayo ay may mga negosyo, may mga trabaho po tayo, pero kahit minsan ay hindi mo makakaligtaan na basahin ang aklat na kung saan nagbibigay sa iyo ng buhay. May negosyo ka at ang dami mong ginagawa sa buhay, hindi mo makakalimutan ang pananalangin na gawain bilang Kristiyano. Amen? Na sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 25 na hindi dapat natin nakakaligtaan ang lahat ng yan sa bawat pagtitipon. Dapat hindi natin
Nakakaligtaan ng lahat ng yan bilang Kristiyano. Amen. Isa po yan sa paghahanap. Amen. Ng buhay. Tama po. Ito po ang sinasabi na kapag ang pagtitipon naroon ka, tayo nga po ay nagpapalakasan. Paano ka lalakas? Kung sa araw ng pagtitipon, wala ka. Paano ka lalakas? Sabihin mo nga. Paano ka lalakas? Kung walang kapatid o Diyos na magpapalakas sa'yo. Ay ang problema sa atin, kahit minsan pinapalakas na nga tayo, pilit pa rin natin humina. Amen? Paano natin makukuha ang buhay na walang hanggan sa ating mga sariling laman, sa ating mga emosyon? Amen? So malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo, kapag ang hinahanap mo, amen, ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Amen? Mga espiritual na gawain, ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin, amen? Ang pagdalo sa mga gawain. Tama po, ang lalong-lalo na ang pagsamba mo sa araw ng ikapitong araw. Doon mo masusukuman ang buhay na walang hanggan. Amen po? So ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 9, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Sapagkat pagdating ng tagdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Bilang Kristiyano, gaya ng sinabi ni Mama Mary kanina, na tayo po bilang Kristiyano, wala po tayong karapatan mapagod, lalong-lalo na sa paggawa ng mabuti, sa pagdalumok sa mga gawain ng Panginoon. Tama po? Ngayon po, naunawaan po natin kung ano po yung mabuti o kung ano yung dapat kataguran natin sa buhay. Amen? E kung tayo nga po na gusto-gusto natin na magtrabaho, kumita ng kumita, hindi po natin iisip ang pagod para sa pamilya, para sa ating sarili. Ginagawa natin lahat ng yun. Kaya much more na dapat natin gawin na hindi po tayo dapat napapagod sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagdalo ng kanyang mga panukala. Amen? Ganun po ba kabuti ang Diyos? Para sa kanya ba ito? Hindi po. Para po sa atin na nagnanais na maligtas. Amen? Na gusto natin na balang araw ay maranasan natin ang pangako ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Ano man ang ating ginagawa sa buhay at anuman ang mga nangyayari, bilang Kristiyano, hindi po lingid sa ating kaalaman. Lahat ng tao, bata, matanda, ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Hindi po maaalis po yan. Hindi po mawawala po yan. Amen? Dahil sinabi na po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan. Amen? Na gusto niya na maging matatag po ang kanyang mga alagad. Amen? Dahil maraming kapighatian dito sa ibabaw ng mundo. Hindi lang po isa, hindi lang po yan, napakarami, iba't ibang kapighatian. Kasama mga pagsubok at problema at pangungusig, kasama po lahat yan. Amen? Pero bagamat nararanasan natin ang lahat ng yan, hindi pa rin tayo napapagod sa paggawa ng mabuti. Ano man ang sabihin ng mga tao sa iyo, wala kang masamang igagante. Tama? Ano man ang ibato sa iyo, na parang kang ikaw ay napakasama. Pagwiwikaan ka ng hindi mo ginagawa. Kapag naranasan mo yan, ano ang gagawin mo? Ang sabi ng Biblia, huwag na huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Lahat po ng tao, dumaranas ng mga testing sa buhay. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan man o wala. Amen? Pangit o maganda, lahat ay dadanas ng mga pagsubok. At wala po yung makakatanggi sa lahat ng yan. Amen? Amen? Pero ano ang pinaabot ng Biblia? Amen? Sa mga mananampalataya. Sapagkat huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. At ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat tayo daw po ay aani
kung hindi tayo susuko. Amen? Kung tayo ay patuloy na gumagawa ng mabuti, anuman ang sabihin ng marami, tuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. At ano ang pinakamabuti na dapat gawin ng Kristiyano? Amen? Ang purihin ng Diyos, ang parangalan ng Diyos, ang sambahin ng Panginoon, dapat lagi kong ganon ang ating gagawin. Dahil yan po ang pinakamabuti na gagawin ng mga Kristiyano. Sabay-sabay po nakalakpak sa ating Panginoon. So, ibig ni Apostol Pablo na ipaabot sa Galatia Church at nakarating po sa Jesus My Life Church, amen, family, na kapag tayo po ay napagod sa buhay na ito, amen, kapag tayo po ay ang daming problema sa buhay na ito, maraming mga testing sa buhay, wala po tayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Brother Sally, lahat ng sinasabi ko mo yan ay ginagawa mo at sinasabi ko rin sa amin, baka may magtanong. Amen. Mga kapatid ko, ang masasabi ko lang po, ako din naman ay nagsisikap gaya niyo. Nagsisikap din akong masunod ng kalooban ng Panginoon gaya niyo. Amen. Bagamat masasabi ng maraming tao, walang perpekto, tama po yun. Walang perpekto. Pero hindi po natin gawing lisensya ang hindi natin pagiging perpekto upang hindi natin masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Ayaw niyang tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Amen. Bagamat hindi tayo perpekto, nagkakamali, balik agad sa Diyos bilang Kristiyano sa Jesus My Life. Nagawin ang mabuti. Amen. Na sumunod sa pagiging perfect ng Diyos. Dahil walang perfectong tao eh. Gawin maging ganap. Amen. Sa buhay natin ang pinagagawa ng Diyos. Maging ganap gaya ng ating Panginoon. Bagaman tayo ay tao, hindi natin kaya. Pero kung sa tulong ng Diyos at pinaminiwalaan natin siya, magagawa natin balang araw ang pagiging perfecto gaya ng pag-create niya ng unang panahon. Amen. Salamat sa Diyos sa nagbigay ng tubig. Gaya nga po ng sinasabi ko sa Matulyo, na ang sino man na magbigay ng malamig na tubig, kahit isang baso, siya ay pagpapalain. Amen? Hindi man kumplito ang sinabi ko, pero maintindihan nyo na yan. Pagpapalain ang sino mang nagbibigay. At minsan pa'y palakpakan nga natin ang ating dakilang ito. Kailangan, marami man tayong nararanasan sa ibabaw ng mundo ito. Amen? Na kahit po tayo ay inaaway, na kahit tayo pinagbibintangan, na kahit tayo ay sinisiraan, kailangan huwag tayong gumanti ng masama. Dahil ang sabi ng Biblia, kailangan gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen? So ang sabi sa verse 10, sundan niyo po ako sa may mga Biblia. Ang sabi ng Apostol Pablo, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen? Hindi po yung pag ikaw ay pinagbintangan, pagbibintangan mo rin siya. Amen? Kapag ikaw ay minura, mumurahin mo rin siya. Kapag ikaw ay kinagalitan, gagalitan mo rin. Masama po yun. Masama po yun. Amen? Ano sabi niya Apostol Pablo? Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Amen? Hindi lang po doon sa mabuti lang sa iyo. Kahit doon sa nangungusik sa iyo, gumawa ka pa rin ng mabuti sa kanya. Sabi ng Biblia. Tama po? Doon tayo sa Biblia. Kaya nga po ang Jesus My Life, Biblical Christian. Amen? Hindi lang po sa lahat ng tao tayo gumawa ng mabuti, mga kapatid ko. Mayroon pang karugtong ang sabi ng Apostol Pablo, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Wala po tayo ibang gagawin kundi gawa ng mabuti ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapag siya ay nanginina, palakasin mo sa paraang espiritual, sa paraang payo na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Huwag mo siyang ibagsak. Amen? Huwag mo siyang sunsunan. Tama po? Kapag mayroong isang tao na nanghihina,
at agutin sa iyo ng kanyang problema, ibigay mo ang pinakatama na payo. Yung payo na kung saan, hindi niya makakalimutan ang pagdalo. Eh kung pumayo ka nga, laban naman doon sa kanyang sinabi, eh, ikaw naman, akala mo yung tama, ang yung pinayo, nag-expect ka na siya ay babalik sa araw ng linggo, hindi na pala, bakit? Kalis-kalis na sa payo mo at sa payo ko. Tama po? Dapat mga kapatid ko, kung papayo lang naman tayo, dapat yung mabuti na. Yung ma-encourage mo siya sa pagsamba, sa pagdalo sa lahat ng oras at panahon. Amen? Ganun po dapat. Hindi po yung dapat na kapatid ko. Di ba? Eh, oo nga, ganun lang. Ganyan sila. Hindi, ganyan. Tama. Napakaano nila. Oh, nag-expect ka na babalik siya sa araw ng mundo. Hindi na tuloy bumalik. Mali yung payo eh. Tama. Kailangan, kapatid ko, ano man ang iyong nakikita, ano man ang iyong naririnig sa kapaligiran, huwag mong pakinggan at huwag mong tingnan. Babagsak ka dyan. Hahatakin ka sa ilalim yan. Ang tingnan mo at ang pakinggan mo ay ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng pag-asa at buhay. Amen. Tama po? Ganun sana. Amen? Para tayo ba ay maturing ang tunay na mga Kristiyano. Amen? Hindi tayo nabubuhay sa ating mga sariling laman. Hindi po tayo nabubuhay sa ating mga emosyon. Amen? Pagkos tayo po ay nabubuhay sa totoong gusto ng Diyos na lakaran natin buhay. Gawa ng mabuti ang lahat ng tao, lalo na yung kapatid mo sa katabi mo. Gawan mo ng mabuti ang katabi mo. Kapatid mo yan sa pananampalataya eh. Tama? Amen? Sabihin mo mga dyan sa kapatid mo, mahal kita sa Panginoon. Dapat ganun. Ano man ang iyong nakita sa Kanya, ano man ang iyong narinig sa Kanya, amen? Ano man ang akala mong parang binabagsak Kanya, mahalin mo pa rin yan, wala kang magagawa. Dahil sabi ng Biblia yan. Amen? Sabi ng Biblia yan, mahalin mo yan. Sabi mo sa kapatid mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? Sabihin mo niya sa kapatid mo, dahil mahal kita sa Panginoon, linggo-linggo makikita tayo dito. Amen? Dahil mahal kita sa Panginoon, tuwing Sabado at Weekdays, magkikita tayo. Amen. Sa Panginoon. Amen po? Naunawaan po natin kung ano po yung mabuti. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Hindi po yung, kung tayo ang magaling, hindi na natin papansinin yung hindi magaling. Kung tayo ang pugi at maganda, hindi na natin titignan yung pangit. Mali. May kinikilingan ka dyan, kapatid. Ang Diyos nga, walang kinikilingan. Amen? Ang Diyos nga, nagpapaulan at nagpapaaraw sa mabuti at sa masama. Walang kinikilingan. Kung nagpapaulan ng Diyos ng pagpapala sa masama, how much more na ikaw ay mabuti, hindi ka pagpapalain. Kaya ang gagawin natin para marating sa ating mga pagpapala, mahalin natin ang ating mga katabi sa Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti. Amen? Kaya gaya ng iba, nagiging inspirasyon ko rin si Apostol Pablo. Amen? Bakit? Ang dami niyang naranasan. Ang dami niyang bigat. Tama? Kaya alam niyo po, kapag kayo ng iba, naririnig ko na si Apostol Pablo na ginagawa nilang inspirasyon. Higit sa lahat ng Diyos, ha? Amen. Bago si Apostol Pablo, naririnig ko na ang daming nangyayari, nakaganapan sa buhay ni Apostol Pablo, ang daming bigat na naranasan, pagbibintang gaya ng sinabi ko kanina, nandun na, pag-usig hanggang sa maranasan niya ang 39 strike. Noon, dati ko sa kanyang likod. Pero ang ginawa niya, ipinaglalaban niya pa rin kung anong mayroong pananampalataya siya. Si Kristo ang magbibigay sa kanya ng kaligtasan pagdating ng panahon. Pinaglalaban niya yun. Gusto ko yun. Gusto niyo rin yun. Sama-sama tayo gawin natin yun. Amen? Gawin natin si Kristo ang buhay. Tama po. Dahil si Kristo, siya lamang ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Siya ang magbibigay ng kagalingan. Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng bagay na ating naranasan sapagkat si Jesus ay pag-ibig. Kaya bilang Kristiyano, kailangan may pag-ibig din po tayo. Mahalin natin ang ating kapaligiran, bagamat
hindi nila tayo mahal, wala kang choice, kundi mahalin din sila. Mas lalo na, kapatid mo, sa pananampalataya, ikatabi mo yan. Gawan mo ng mabuti yan, ikatabi mo. Gawan mo ng mabuti yan. Sabi mo, Pastor Pablo tama, yun po ang ating gagawin. Amen? So, ang sabi po, sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, palakpak mo sa ating nagkakasabot. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? So malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa ating mga buhay, hindi lang po sa Corinto Church, na maging matatag sa buhay na ito. Amen? Dahil alam naman po natin na bawat pagkakataon sa buhay natin, mararanasan natin ang hindi natin gusto. Amen? Ang maraming tao at maraming Kristiyano dumanas ng lahat ng problema at pagsubok. Amen? Matatatag na po yun. Mga lingkod ng Panginoon, mga propeta, mga pastor, amen? Mga guro, lahat ay nagdanas ng mga pagsubok. Ang sabi ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo at magpakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ba sa ating pong pagdalo ng araw ng Sabado, araw ng Huwebes, sa mga Bible study, amen, sa pagsamba, tayo po ba'y napapagod? Huwag po natin isipin ang pagod natin, mga kapatid. Dahil alam natin may Diyos na nagbibigay ng lakas sa ating kapaguran. Sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag dahil alam naman natin na tayo po'y dadanas ng kapigatian sa ibabaw ng mundong ito at hindi po maiwasan yan, mga kapatid. Hindi po natin matatanggihan yan. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo at lalo pang magpakasipag sa paglilingkod. Umulan man, umaaraw, mainit man at malamig. Amen. May problema man, may pagsubok. Huwag kang mapapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo, dahil ang lahat ng iyong pagpapagal ay hindi masasayang para sa Kanya, sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya ang problema, napagod lang sa trabaho. Dumating sa 3 oras naman sa bahay. Pero hindi makalakad papuntang church. Bakit napagod sa trabaho? Naintindihan niya ni Pastora. Naintindihan niya ni Pastor. Naintindihan niya ng Diyos. Sa Kanya pa rin ako kahit hindi ako dumalo. Mali po yun. Amen. Napagod sa pagtatrabaho. Sabi ng Biblia, huwag mapagod. Amen. Si Apostol Pablo, naranasan niya ang laking ko. 30 siyang. Amen. Ang tama niya sa likod. Hindi pa rin siya napagod sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo napagod lang sa pagtrabaho. Mali na bagay. Hindi na tayo nakadalo. Mali na pangangatwiran. Amen. Kailangan talaga natin, sabi ng Apostol Pablo, magpakatatag at magpakasipag. Amen. Pero magagawa lang natin yun. Kung tayo nga po ay magbababaan, amen, sa pagbabasa ng Biblia, importante po at napakahalaga sa ating buhay yan. Amen? Ilang beses mo bang basahin ang Biblia sa loob ng 1 linggo? Dapat pinang araw at gabi. Bawat may pagkakataon ka, basahin mo yan. Amen? Upang dumating man ang panahon ng mga pagsubok at problema sa buhay natin, hindi natin hinihiliyan, pero matatag ka na, matigas na ang puso mo sa mga bagay na makasanlibutan. Amen. Pero malambot ang puso mo sa paggawa ng mabuti sa maraming tao, lalo na dyan sa katabi mo, kapatid mo sa pananampalataya. Wala ka tabi si Brother Michael. Tingnan mo na lang likod mo. Sa likod mo, may kapatid ka riyan. So ano sabi ng Apostol Pablo? Sa ating daw pong pagpapagal, sa ating pong pagsunod, sa pagsakripisyo natin ginagawa, ano lang? Amen. Hindi natin yan iniintindi na mabasa ang ating mga paa, ang ating katawan, ating ulo. Hindi po natin nahayaan yan.
Okay lang yan. Masunod lamang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi masasayang yung pagpapagal sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagpakapagod sa trabaho at sa lahat ng bagay, pero higit dyan, nagpakapagod ka sa paglilingkod sa Panginoon, may buhay ka na walang hanggan. Amen? Dahil yan po ang sinasaad sa banal na kasulatan, hindi masasayang yung pagpapagal sa pagsunod sa kalooban sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ganon ang Diyos. Mayroon siyang pamantayan. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, ano ba ang magiging benepisyo mo? Una is. Mayroong PhilHealth. Meron? Pag-ibig. Pag-ibig para sa tao, sa laman. Dapat pag-ibig para sa Diyos. Kung may benepisyo ka sa pagtatrabaho mo sa kumpanya at pinupursige mo yan, how much more na dapat pursigihin mo? Amen? Ang trabaho ang pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil ang kanyang benepisyo, buhay na walang hanggan. May tao ba dyan? Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Wala tayong choice, mga kapatid ko. Sa ayaw at sa gusto natin, gagawa pa rin tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kahit kapitbahay mo, sinusuntok ka niyan, inaaway ka niyan. Wala kang choice kundi umiwas. Amen? Para hindi ka magkasala. Ang sabi sa Awit chapter 4, verse 4, huwag mong hayaan na magkasala ka dahil sa galit. Pag nagiganti ka, magkakasala ka, kapatid. Amen? Sinisbis ka, itisbis mo rin, nagkakasala ka, kapatid. Tama po? Pag siniraan mo rin, nagkakasala ka, kapatid. Amen? So, anong gagawin natin? Kung tayo ay hinahamak ng marami, dahil hindi naman sila yung naghahamak sa atin. Kung sa likod niya, nag-away, ang diablo. Gaya ng sinabi at nabanggit ng ating darling SOK sa Exodus 14, verse 14. Amen? Na ipagtatanggol ka ng Diyos kapag ikaw ay hinahamak. May sinabi ba doon na, sindigantihan mo. Pag sinapa ka, sapakin mo rin. Ang kasabihan ka, pag binato ka ng bato, so patuwin mo na tinapay. Amen? Siniraan ka, ipanalangin mo na mabago. Inusig ka, inaway ka, ipinalangin mo, ipanalangin mo, nagaya mo na binago ka ng Diyos na mabago yung sinagaya mo. Gaya ko. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. So wala tayong choice. Kundi gumawa ng mabuti. Pero ano naman ngayon? Kung dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, naubos ang oras mo dyan, wala kang maraming pira, ano naman ngayon? So what? Tama? Ang pira ba ang magbibigay kagayaan sa tao? Di ba ang salita ng Diyos, ang Diyos ang ating Panginoon? Ang magbibigay ng kagayaan? At ano man mga pangarap mo, ang sabi ng Awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay yung makakantang. Kaya pagkapangarap natin na ito ng isang buhay. Ganun dapat ang magiging mindset ng tao. Hindi lang puro pa sarili. Dahil sa anak ko, dahil sa asawa ko, dahil sa kamag-anak ko, dahil sa kaibigan ko, tama naman po yun. Pero huwag natin gano'n. Hayaan natin na ang Diyos kumilos sa kanilang mga buhay. At sila naman ay lumapit at tumawag sa ating Panginoon. Nang sa gayon, balance life. Amen? So ang sabi ng Efeso, chapter 6, verse 7, ganito po ang ating malalanig. Ang sabi ko dito, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Sa verse 8, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa niyo naman, maging sa man ay alipin o malaya. Amen? Wag daw po mapagod sa paggawa ng mabuti sa paglilingkod sa Panginoon. Umulan man yan. Bible study yan. Ikaw yung naatasan dyan, tuloy ka. Amen. Ano man ang problema mo, may problema magsubok ka. Naatasan ka dyan, tuloy ka. Amen? May fasting, tuloy ka. May hermeneutic, tuloy ka. May pagsambang, tuloy ka.
Dahil hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Tama? Palakpakan natin ating Diyos. Hindi sa tao ang ating paglilingkod, mga kapatid ko. Kung tayo man ay nagpapagal, no, nagpapagal tayo galing sa trabaho, pag-uwi may Bible study, sige lang mga kapatid ko. Sunod lang ng sunod. Pagod na ang paa mo sa trabaho, sa paglalakad. Huwag kang mapagod, kapatid ko, dahil hindi masasayang ang pagpapagal mo sa ating Panginoon sa Kristo. Ganun. Ang gusto ng Diyos na atin gawin sa buhay natin. So tayo nga po, nagmamalasakit tayo sa kapwa natin. Pag wala sa bigas, mayroon ka. Dahil ikaw ay mapagbigay, binibigyan mo, tama. Mabuti gawain po yan. Wala kang pira, alam mo, yung kahit hindi Kristiyano, kapag wala yung ganun, kahit kamag-anak mo, bibigyan mo, diba? Nakikita yung kabigyan ng kalooban. I-aumats mo, may ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Amen? E di ikaw, mas lalong tatanggap ng pagpapala buwan sa atin ng mga kasalanan. Tama po? Ang pagsunod sa ating Panginoon, kailanman ay hindi masasayang. Amen? Gagantimpalaan ng Panginoon. Kahit nga ang mga alipin, di mas lalo kang malaya. Tama? Iyon nga pong mga walang pananampalataya, kumikita. Yumayaman. Amen? Amen. Malaki ang pagkakaiba rin bilang sa mananampalataya kung sila nga po ay nakaabot sa kanila ang pagpapala ng Diyos, di ako masmur na ikaw ay malaya. Amen. Na hindi makating sa iyo ang totoong pagpapala. Kung may pira ka at maraming bagay-bagay ka, salamat sa Diyos. Bonus po ng Diyos yan. Higit sa lahat, ang pagpapala ng nais ng Diyos na makating sa iyo at sa akin, buhay na walang hanggan. Palakpak sa atin natin ang Diyos sa buhay. Ganon gawin ang Panginoon. Hindi po na tayo po ay nabubuhay sa ating sarili. Gusto ko magtrabaho dahil ako may pangarap. Gusto ko mag-abroad, wala akong masama roon. Pero kung hindi kasama ng Diyos, pag-isipan po natin mga kapatid ko. Ang sabi po, atas na po tayo sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang 16. So ganito naman po ang ating marinig sa sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Sinasabi ng Apostol Pablo. Amen? Na tayo daw po bilang Kristiyano, lalo-lalo na sa pamilya ng Jesus is my life, mag-ingat daw po tayo sa ating pamumuhay. Amen? Dapat daw po nabubuhay tayo, amen, ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ipapakita natin sa loob ng church at labas na kung paano tayo namumuhay, amen, sa ating Panginoon. Dapat makita ito ng maraming tao. Amen, na sa labas at sa loob ka ng bahay panambahan, dapat makikita ang totoo mong pamumuhay. Amen, na nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ito ni Apostol Pablo, dahil meron siguro siyang nakikita na mabait siya sa loob ng church at nakikita na pagdating sa labas ay punong-puno ng kasamaan ang kanyang ginagawa. Amen? Ganun po ba ang taga-Jesus My Life? Na ang pamilya ng Jesus is My Life ay punong-puno ng pagsisikap sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sakay-sakay na palakpak sa ating Panginoon. Hindi po dapat magiging hadlang ang ating mga problema. Hindi dapat magiging hadlang ang ating naririnig sa ating katabi, sa kapatiran, sa pastor, sa leaders. Amen. Huwag natin tingnan yun kung ano man ang ating naririnig, nakikita na para bang tayo ay makasalanan. Huwag po natin tingnan yung mga kapatid ko. Huwag po magiging hadlang yun sa ating pagsunod sa ating Diyos. Bagkus, ang lahat ng ating maririnig at nakikita na para bang tayo ay makasalanan at para bang tayo tinatagluban ng langit at lupa, ay dapat lalo pa tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil di makikita ang tunay na pamumuhay na nanggagana sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, bilang Kristiyano, hindi ko ito babanggitin kung hindi ko ito pinapractice.
Alam naman ninyo, hindi lingid sa inyong kalaman na ako po'y galing sa pagiging balumbado ng mga panahon hindi ko kilala ng Diyos. Amen. Walang break po ang buhay ko. Malasubas, walang galang. Amen. Lumalaban ako sa matatanda. Hindi po lingid sa inyong kalaman at hindi ko po ikinahihiyayan. Dahil bago pa lang ako, sa old church pa lang, kinumpis ko na po yan. Pinatutuwa ko na rin po yan sa maraming tao. Hindi lingid sa inyong kalaman na ako po yung masamang tao ng mga panahon hindi ko kilala ng Diyos. Amen. So dahil nakilala ko ng Panginoon, salamat sa Diyos. At ang lahat ng masama, amen, nagpa-practice po ako na wag kong gawin at nagagawa ko na po yun. Brother Sunny, ano ba ang patunay mo na nagagawa mo ngayon? Nung ako po ay bumiyahe, nung kami mayroon pang deliver sa Valenzuela, nag-deliver po kami noon. Baby pa po ako sa pananampalataya. Bagaman doon ay nag-uumpisa pa lang ako magpa-practice noon sa pag-iwas ng masama. Mayroong isang nag-deliver din ng tubig sa kulong-kulong kasi 300 kami naman dinadrive ko. Businan sa ng businan, gusto niyang lumusot. So, naka-green na, naka-good na, businan sa ng busina, gusto niyang lumusot, nasa parang gilid ako, parang gitna. Gitna yan, parang two-way. So, nandito ako sa pinakabandang gilid. Gusto niyang lumusot. Gusto niyang mauna. Busina sa ng busina. So dahil nagpa-practice nga po ako na sa ganun man ng paraan na makagawa ng mabuti, pinagbigyan ko. Amen. Matapos kong mapagbigyan, nakaguho. Huminto sa harapan ko. Purihin ng Panginoon. Yung araw ng patanan ay makaliwa, nakarib. Kung huminto sa harapan ko, nakagawa ko, sabi ko, anong gagawin ko nito? Sabi ko, oh, akala ko tatawid ka. Paano yan? Nagagalit mo. Sabi niya, ay nakarin yung araw. Ano gagawin ko? Minura pa ako. Nagpa-practice nga ako. Pero nadala ko ng bagya. Binuksan ko yung pintuan ng sasakyan. Sabi ko, bumaba ka dyan. Sabi ko, magsusuntukan tayo. Sabi ng painante ko, Kuya, hayaan mo na. Sabi ko, ha? Sabi ko, ano ha? Hayaan mo na. Sinara ko ang pinto. Doon ako natauhan. Kaya sa talo pala ako. Kaya ng Panginoon. Ano ang sabi ko? Sa pag-uwi ko, bukod doon sa nakaupo ako, matras pala ako. Salamat sa Diyos dahil wala pala akong sumunod. At doon ay nakaalis na rin pa ako. Habang nagpapatakbo ako, sabi ko, Lord, sorry. Bilang Kristiyano, dapat ganun gagawin po natin, ha? Lord, sorry. Alam niyo po, sa pag-uwi ko ng bahay, hindi alam ng asawa ko yan, eh. Sa sarili ko, sa pag-iisa kong pananalangin, iniyak ko sa Diyos yung galit. Iniyak ko sa Lord. Sabi ko, Panginoon, muntik na akong hindi magtagumpay sa unang pagsubok. Salamat po sa Diyos sa kahinante na ginamit niyo para kumalma ako. Umiyak ako, Lord, gusto ko pong maalis ito ang aking galit. Diba? Doon ako galing eh. Magagalitin ako. So sa kabila ng lahat na pangyayari, sumasagot ang Panginoon. Dumating ang panahon, nadagdagan na ang ating pagiging pananampalataya, baby boy, no? Nagiging big boy. Amen. Mayroon na namang karanasan. Kung hindi ako nagkakamali, siguro ang kasama ko nun sa ilang si Kuya BG yata yung agibay natin nun. Kung hindi ako nagkakamali, baha. Diba, pag baha, hindi ako ulo. Kasi nainit ang baho, hindi ako lumababa. Kuya BG nga po yun. Doon ako nag-parking sa harapan ng gate. Okay, kay Ate Ima. Malalim pa tubig doon. Di ngayon, may huminto sa alikuran ko. Tricycle. Bumaba na yung babae. Akala ko, namamasadiro lang. Bumaba na. Ando na, pumasok na sa loob yung babae. Hindi pa rin ito umalis. Hindi ko pinapatay yung
Makina kasi kung patay ko, pag matasikan ng tubig, hindi ko pinapatay sa Kuya Binilo ng ako. Hindi umalis, mamaya-maya nagalit. Sabi sa akin, alam mo nang paparking ako, hindi ka pa umalis dyan. Pagsubok, sabi ko, inayaan ko lang muna, pinapractice ko talaga, inayaan ko muna. Pagtapos na magsalita, sabi ko, ikaw naman, magpaparking ka pala dito. Gusto mo pala yun, hindi mo na sinabi agad para kapag nagandi ako, mahina mo, nakapag-practice. Salamat sa Diyos. Ganun ba dapat ang gagawin natin? Ganun! Para walang away, walang gulo. Ano ang ginawa ng may-ari doon sa harapan na yun? Na ang gusto na yun? Nanahimik, tumigil, at hindi na bumibo. Walang away, walang gulo. Hindi na kayo sa sanas! Ganun ka po yan, Panginoon. May pilang pa yan. Amen? So balik tayo. Alam niyo na buhay ko noon. Sa Diyos ang kapurihan. Amen? So ang sabi po sa Roma chapter 12, verse 9. So ganito po ang ating mababasa. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasoklaman ninyo ang masama. Amen? At pakaibigin ang mabuti. Sinasabi ng Apostol Pablo, kasuklaman ang masama at pakaibigin ang mabuti. Kung alam mong mali, huwag mo nang gawin. Kung alam mong kakapahamak ng iyong kaluluwa, huwag mo nang gawin. Amen. Gawin mo ang mabuti. Kaibig-ibig. Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, sapagkat nasusulat, kapag ikaw ay mapagmahal sa iyo at sa iyong sarili, higit sa lahat sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay. Kaya wala tayong choice, kundi gumawa ng mabuti at ibigin ang ating kapwa. Amen. Walang paghihiganti na makikita. Mali po yung katwiran natin na tayo ay matapang sa paggawa ng masama, sa pagganti sa ating kapwa. Mali po yun. Dapat ang tapang ay ginagamit sa tama. Amen. Ito yung natutunan ko. Ibalik ko lang yung sarili ko. Nung ako'y hindi pa nakakilala sa Panginoon, napakatapang ko. Totoo ko yun. Walang malaki, walang maliit sa atin. Lalabanan ko yung suntukan. Matapang eh. Wala ako sa Panginoon. Ganon ang paggamit ng tapang. Kapag wala ka sa Panginoon, makikipag-away ka, makikipagsuntukan ka. Pero nung ako'y nabago ng Diyos, amen, nakilala kong Panginoon at ipinaunawa na sa akin na kung ano ang mabuti at masama, naunawaan ko kung ano ang tapang. At ano po ba talaga ang tapang? Ang tapang po mga kapatid ko, dapat matapang ka sa paggawa ng mabuti at paghayag ng salita sa kaluluwa. Malakas ang loob mo. Amen? Na ipakita sa marami na tunay lang binago ka ng Diyos. Amen. Amen? Hindi yung matapang ka lagi na ikaw ang tama kahit mali. Ang tapang ay gamit sa tama. Ang tapang ay ang pagsunod sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen? So anong pinabot dito ni Apostol Pablo? Kailangan maiwasan ang pagiging masama at pakaibigin ang mabuti. Amen. Mayaman ka man, mahirap ka man, ikaw na ang pinakamarunong sa balat ng lupa, pinakamagaling. Kailangan makikita ang kabutihan na nagmumula sa Diyos sa iyo. Dahil kung meron ka sa lahat ng bagay na tutanyag ka, bonus ng Diyos yan at wag dapat ipagmayabang. Amen? Dapat ang laging ipinagmamayabang at ipinagmamalaki ay ang nakilala mo ang Diyos na nagbago ang buhay mo. Amen po? Sabay-sabay nga po naglapak sa ating Diyos. Santiago chapter 4, verse 17. Ganito po ang maririnig po natin mga kapatid. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Amen? Alam mo pala na masama, ginagawa mo pa. Amen? Alam mo mali. At ito yung tama, alam mo gawa ng Panginoon, wala ka. Mali. Amen? Alam mo na tayo ay patuloy na dapat gumawa ng mabuti, ngunit hindi natin nagagawa. Nagkakasala po tayo mga kapatid. Amen? Ano yan ang gusto ipabot dito ng Apostol Pablo? Dapat daw, ang nakakaalam ng mabuti
dapat gagawin niya ito. Amen? Dahil kung alam niya ang mabuti, ngunit kung hindi naman niya ginagawa, nagkakasala. So ano ang gagawin natin? Mabuti pa lang magsamba, inisama tayo. Mabuti pa lang umatin ng hermeneutics doon sa mga malalapit na lugar na madami makarating. Mabuti pa lang gawin natin. Maliban doon sa malalayo, lalo na kung baka. Tama po. So ipinararating po dito, amen, na kung alam mo ang mabuti, dapat yun gagawin natin. Kasama ko doon. Gagawin natin. Alam naman po natin walang perfect, tama po. Pero ino-order ko mga kapatid ko, wag po natin gawin lisensya ang hindi natin pagiging perfect. Amen? Dahil, kaya nga sinasabi ko kanina sa Mateo 5:48, na maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. So, ibig sabihin, habang nagpa-practice po tayo dito, ituloy-tuloy lang po natin, at pagdating ng panahon, sa kalooban ng Diyos, magiging perfect din po tayo. At sabay-sabay na malakpak sa ating Diyos. Amen. At makakabalik tayo, amen, sa wangis at larawan ng Diyos. Sa pagiging mabait ng Diyos. Sa pagiging banal ng Diyos. Amen. Sa pamamagmahal ng Diyos. Walang tagpugay at natin, pag-ibig ng Diyos. Makakabalik po tayo sa larawan at wangis ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya ang gagawin natin, sabihin mo dyan sa kapatid mo, gagawin natin ang pinakamabuti alang-alang sa ating Panginoon. Sabay-sabay na balakpak. Yan. Dapat tayo sa unang Timoteo, chapter 2, verse 4. 2 verse 4. Ang sabi dito, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, ibig sabihin pala mga kapatid ko, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, higit sa lahat, sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa Diyos, amen, ay ibig ng Diyos na malaman nito ng maraming tao at maligtas gaya mo. Amen. Gusto ng Panginoon na malaman ng maraming tao ang paggawa ng mabuti ng sa gayon ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ganun po ang ating gagawin sa araw-araw nating buhay. Amen. Sapagkat nasusulat sa Mateo chapter 24 verse 13, ang sabi po roon, ang mananatiling tapat, ang siya lamang maniligtas. Amen. Purihin ang Panginoon sa mga nagtatapat sa pamilya ng Jesus is my life. Salamat sa Diyos, sabay-sabay na pagkakas sa ating Panginoon. Ang pinapaabot po ng gawain ito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang lahat po ay tumayo sa ating Panginoon.